Okay? O ano? May iba ka pang hirit? Wala na. Hindi ko na may pananakot. Pinakita ko lang sa iyo. Hindi, sabi mo kasi natakot ako sa'yo. Takot ako sa'yo. Kaya nga ako na-trigger dun sa comment mo eh. Takot sa akin yan. Ba, takutan pala kita. Hindi ko naramdaman yun, nabigla ako dun ah. Kinatakutan ko raw siya. Saan? Kailan? Wala akong matandaan na kinatakutan kita. Okay? Butatan na siya, sabi ni Tina Lasierda Manzanas. O, Wolves Briones, ipagdasal na lang yan. Caller na yan, bro. O, sabi naman ni Rem Diaz, lasing yan, bro. Makulit eh. Okay na yun. Wala Hindi na. ako wait lang bro. Hindi ako lasing yung Robo, hindi katulad yung sabi sa Biblia, yung paglasing, di ba? Dito pa tayo sa may sinabi ka na naman tungkol sa amin, tungkol sa paglalasing. O, sagutin ko na naman uli yun. Ito sasagutin ko na naman uli. No? Maganda yung tanong na yun eh. Okay, sagutin ko yung tanong niya about doon sa paglalasing. Ito yung comment mo doon, no? Makita ko lang sa screen ha, para makita ng lahat yung comment mo. Yan. Sabi niya, at bro, kung 33 AD pa tinatag ang Katoliko, ba't yung hinayaan kami na gumawa ng mali para sa di pagsunod sa utos ng Diyos? Basahin mo po Mateo 15:6-9 para sa lahat ng mga magulang o katulad niyo po. Ba't sa simbahan ng Catholic, ba't pinagsasabi na bawal makiapi sa di nagsasabi na bawal makiapi sa kapwa lalaki o maglalasing? Ito. Ay sagutin natin yan yung iba na nasagot ko na kanina. So doon ako mag-focus sa eto. Totoo bang sinasabi niya rito na hindi raw sinasabi sa Katoliko na bawal makiapid sa kapwa lalaki? Susugal at ng pagsisigarilyo? Ang sagot, hindi totoo yan. Bakit? Ito ang nakalagay sa aming Catechism of the Catholic Church, 1852. There are a great many kinds of sins. Scripture provides several lists of them. The letter to the Galatians contrasts the works of the flesh with the fruit of the Spirit. Now, the works of the flesh are plain. Fornication. Ayun. Yung yung ginagawa ng mga bakla tomboy, fornication din yun. Yung pagkakabit, yung pag premarital sex, kasama na doon, fornication yun. Impurity. Yung Katulad yung panigarilyo po. Panigarilyo at saka lasing, di ba? Kasama doon yung paninigarilyo. Impurity. Hindi, wala sa simbahan. Licentiousness, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, pati pala pagiging siloso, bawal pala yan, no? Anger, Bawal. selfishness, dissension, factions, envy, drunkenness. Yung mga lasenggo, bawal din yun sa aming turuan. Aming katuruan, bawal drunkenness, carousing and the like, at ang mga katulad nito. I warn you, as I warned you before, that those who do such things shall not inherit the kingdom of God. So ayon sa katuruan ng Katoliko sa CCC 1852, bawal yung makikiapid sa kapwa lalaki, sa kapwa babae, bawal yon. Pagkabit, bawal yon. Yung premarital sex, bawal yon. Yung pagsisigarilyo, paglalasing, bawal yon. Ba't mo sinasabi din namin tinuturo? Nasa aming opisyal na turo yan. Bakit? Wait lang po. Po. Bakit dito sa namin sa Katoliko, bakit hindi nagsabi hanggang nung first na lagi na ako nagsisimba pero wala namang sinasabi, laging ganyan, lagi lang nagbabasa. Wala sinasabi. Ito naman yung bro, ikaw ay nagsisimba tuwing misa. Ang misa hindi yan Bible study. Yan ang mali sa'yo. Ang misa hindi Bible study. Kung gusto mo ng Bible study, pumunta ka sa apologetic seminar ng Catholic Faith Defenders at doon mo ilabas
lahat ng katanungan mo masasagot ka nila. Okay, Hindi thank you sa bro. misa. Kasi ang misa, worship yan eh. Hindi yan Bible study. Wait lang bro, okay bro, thank you bro. May tanong ako bro. Yung linggo-linggo yung pagsasamba, di ba? Mas kailangan rin pasasabi sa lahat. Ay, sa amin, meron kaming Bible study, meron kaming JSK, meron din kaming misa. Yep. Tuwing misa, hindi talaga nagba-Bible study yan. Iba ang Bible study, iba ang misa. Sa amin, meron kaming Bible study, gaya ng ginagawa natin. Gaya ng ginagawa namin si FD Apologetic Seminar. Bible study Yeah. yan, weekly Bible study. Walang misa Yeah. dyan, Bible study lang talaga. Sa misa naman, Yeah. walang Bible study dyan. Kaya huwag mong paghaluin. Maliban na lang kung hindi ka talaga nagsisimba. Pero marami kasi nagsisimba dito, pero pag uwi, katulad na akin, dati na ginawag simba, pero lumaki ako na hanggang sa 16 years old. Wala akong May kaklaruhin lang ako, ano? Nung ikaw Okay. dati, nasa Katoliko ka ba, nag-aating ka ba ng Bible study o hindi? Hindi, pero lagi ako nagsisimba. Hindi ka nag-aatin. Kakulangan mo yan. Pangalawa, Hindi, bago ka umalis sa Katoliko, alam mo kung sino founder? bro, wait lang bro. Ganito sa kayo bro, kung lagi magsisimba, dapat lagi rin sasabihin bro. Hindi ganyan sa Bible study lang bro. Paano ko yung mga taong hindi lagi nagsisimba pero hindi nagbasa na hindi umati ng Bible study? Kawawa mo naman yun eh. Hindi kawawa yun, bro. Tinuturo sa simbahan, mga kapatid. Ngayon darating na Miyerkules ng gabi, o Webes ng gabi, o Bernes ng gabi. Anong araw do bakante? Meron tayong Bible study. At ang Yeah. magba-Bible study, yung catechist. Meron nga katekista eh. O may katekista, nag-Bible study ang katekista. Napupunta sa mga paaralan, sa mga ikakasal, nagkakatekay sila, yung mga katekista. Bible study yun, hindi misa yun. Iba ang misa, ibang Bible study. So dapat sana nag-attend ka ng misa, ng Bible study, hindi lang sa misa. Eto ngayon, pag alis mo ng Katoliko, alam mo ba na ang founder ng Catholic, Jesus Christ? Hindi bro. Hindi mo alam. Ngayon, nasa ang iglesia ka nakaanib? Hindi pa ako isa po ako ano. Di, nasa ang iglesia ka nakaanib ngayon? Anong relihiyon ka na ngayon? Yung tinatawag niyo pong sikta bro. Ano nga relihiyon? Marami sekta sa mundo. May Mormons, may Seventh-day Adventist, may Baptist, may Born Again. Alin doon? Born. Ha? Born again religion. Born again at religion po. Born Again religion ka. Okay, nilakasan mo ang speaker para marinig. O sige. So ikaw ay born again. Ngayon, yung ang born again, based sa history na nagsimula 1902 ni Charles Parham. Before 1902, walang born again sa mundo. Kaya 1902 lang nagsimula yan. Ba't mo iniwan ng Katoliko ng dahil lang sa born again? Hindi po sa born again bro. Hindi po yung simbahan nakapagbago sa akin, kundi ang Diyos at ang kanyang salita bro. Ngayon, ang salita ang napagbago sa'yo. Hindi mo ba alam bro na sa born again, pag yan nangangaral, puro atake sa Katoliko mga turo dyan? Bro, kung kayo ay hindi bro, kung lagi tayong kung tayo ang tunay na tayo ng Diyos, lahat ng ating mga kababayan, hindi natin dapat pabayaan. Ay mali yan. Kahit ang mga born again mismo, yung kanilang mga member na papabayaan. Si pastor ninyo, maganda ang sasakyan. Ang member nyo naglalakad pa uwi. Oh, anong tawag mo dun? Ay, hindi ganyan. Hindi yan tunay na pastor bro. Yung fake na yan bro. Ang tunay na pastor, yung mawain sa mga pulubi, kahit yung mga... Ay mali yan. Kahit na anong gawin mo bro, ang iglesia kinaaniban mo, tatag lang yan ng tao. Hindi yan ang tatag ng Panginoong Jesucristo. Ang tatag ng Panginoong Jesucristo, nagsimula yan noong 1st century. In yung 1st century, bago siya umakit sa langit, yan kanya pinagbilinan si Apostol Pedro. Simon, Simon, iniibig mo baga ako? Sabi niya, opo Panginoon, pakanin mo ang aking mga tupa. 3 beses niyang sinabi kay Simon, pakanin mo ang aking mga tupa. Meron ba kayong record bro na once upon a time naging leader niyo si Apostol Pedro? Wala kasi dito sa Biblia nakasabi sa Biblia na
si Pedro nakatukod ng simbahan. Wala akong sinasabi na nakatukod siya ng simbahan. Ang sabi ko sa Biblia, sinabihan ni Kristo sa Biblia si Apostol Pedro, 3 beses pakanin mo ang aking mga tupa. So, nang si Kristo ay umakyat na sa langit, ang nag-alaga sa kanyang mga tupa ay si Apostol Pedro. Ang tanong, meron ba kayong historical record na once upon a time, si Apostol Pedro ang nangunat nangaral sa inyo? Meron dito sa Biblia. Sige, saan sa Biblia kayo na masasabi mong kayo nga yan? Hindi ko sinabi na kami yung wala akong sinabi na kami yung tinatatag na simbahan. So inamin mo na hindi kayo ang tatag ng Panginoon na simbahan, ganon. Hindi yan. Yung sinabi mo kay Pedro, nung sinabi niya na yung pangatlo yun na ni Pedro, ikatlong bisis. Hindi mo alam yon? Alam ko yun. Ngayon, dahil si Pedro ang pinagbilinan ni Kristo, pakanin mo ang aking mga tupa. Nang siya'y umakyat sa langit, yon ang utos niya kay Apostol Pedro na pakanin ang kanyang mga tupa. Meron ka bang may pakita once upon a time in history of born again, si Apostol Pedro ang naging leader ng born again? Wala. Wala. Kawawa naman to. Si Apostol Pedro nakapunta sa Antioquia. Meron ba kayong born again na simbahan sa Antioquia? Okay. Meron? Nap. Meron kayo bro, born again sa Antioquia? Nap. Wala? Nap. Wala? Ayun, wala. Ngayon, paano ngayon yan? Si Apostol Pedro nagpunta sa Antioquia, alangan man lang, wala siyang gagawin doon, kundi tumunganga. Natural si Apostol Pedro nangangaral sa Antioquia. At katunayan, siya ang unang obispo sa Antioquia. Ngayon, tapos kayo, wala kayong ano doon. Eto pa. Si Apostol Pedro pumunta sa Roma. Meron ba kayong membro sa Roma? Ano, meron kayong member sa Roma? Ngayon ko nakulong. Meron kayong ano bro? Simbahan sa Roma bro? Meron kayo? Kami tugin ako no. Ano? Sagot naman. Wala po. Wala kayong simbahan sa Roma. Eto ngayon. Si Apostol Pablo, si Apostol Pedro nakapunta sa Antioquia, nakapunta sa Roma. At pagdating sa Roma, nakapunta sa Espanya. Meron ba kayong chapter sa Espanya? Bro, meron kayong chapter sa Espanya? Nothing. Wala rin. Yep. From Espanya going to Pilipinas. Meron na kayong chapter sa Pilipinas? Ano, meron kayong chapter sa Pilipinas? Wait lang. Yun. So, mukhang malilitaw ngayon na sila ay nagsimula lamang sa Pilipinas. Hello bro, sagot naman bro. Hindi ba katakat doon? Nahirapan na to. Pinahirapan nyo kasi ng gusto eh. Ang tuloy, nahirapan na. Lo, Nahirapan na ako palito. ano na? Kumusta ka na? Okay lang bro. Okay lang. Yeah. Ngayon, tanong ko sa'yo, ibig mo ba kang sabihin sa Pilipinas na kayo nagsimula?
Ano? Ano? May pakapangirin. Wala na. Wala na bro. Okay lang. Okay lang. Wala na. Wala na siyang wala na siyang hirit doon. Eto bro, 1521, pumasok ang Kristyanismo sa Pilipinas. May born again na ba nun? Wala pa. Wala pa. Hello bro Aringo. Hello bro, Atingo. Sagot Hello. naman. Sagot naman. Noong 1521, pumasok sa Pilipinas sina Padre Pedro Valderrama at nagsagawa ng unang misa sa Limasawa Island. Ang tanong ko sa iyo, meron na bang born again nun o wala pa? Pumasok sa Pilipinas, sina Padre Pedro Valderrama at nagsagawa ng unang misa sa Limasawa Island. Ang tanong ko sa iyo, okay bro, thank you bro. Meron na bang born again nun? Wala na? Wala na bro. Thank you. Okay. Wala na talaga. So magbabay na ako sa iyo no dahil wala na, naubusan na ng bala. Okay, at least naipakita ko sa lahat na hindi ako natakot sa kanya. Ayun. Bye-bye, thank you sa iyo bro at paalam na. Pinakita ko sa lahat na hindi ako takot sa mga gaya ng ganyan na next time bago kayo mag-comment na ako'y takot sa inyo, patunayan nyo muna talagang ako'y natakot nga at ito ha. Ang pinaka-reason na ako'y matakot sa isang argumentador, isa lang ang dahilan yan. Hindi siya matinong kausap. Yun lang. Kung original ang pangalan ng Diyos, bakit hindi ginamit ang pangalan Isa or Isowa? Dahil ano yun? Dahil ang pangalan Isa at Isowa ay pangalan galing salita na Arabic at Aramaic. Ang pangalang Isa ay hindi original. Huwag kang mangarap. Abdullah. Ang pangalang Isa ay hindi original. Yan ha? Huwag mong kalilimutan yan. Ang pangalang Isa ay hindi original. Yan ay translation lamang. Gaya ng Jesus, gaya ng Jesus, gaya ng Jesus. Ang Isa ay translation lamang sa wikang Arabic. Pero hindi yan ang original. Ya, wag mong ipaano yan. At saka, yung katuruan ninyo, Abdullah, na sinasabi sa Quran 4:157, sinasabi daw ng mga Hudyo, napatay namin ang Mesiyas! Kasinungalingan yon. Bakit? Hindi kailanman kinilala ng mga Hudyo, ng mga Israelitang kalaban ni Kristo, na si Jesus ang Mesiyas. Katunayan, matagal na nilang hinihintay ang pagdating ng Mesiyas. At ba't nila papatayin? Matagal nilang hinihintay ang pagdating ng Mesiyas. Sabi sa sa isang aklat, napin ko lang muna dito ha. Sa Insights from God's Word by Emmanuel Maluneda sa page 72 ang sabi, the Jewish people were looking for a mighty king. Ang Jewish people were looking for a mighty king to come as the Messiah to deliver them from Roman bondage. So hinihintay ng mga Hudyo na dumating ang Mesiyas. Tapos yung dumating na papatayin nila, nasa ng utak doon? Ha? Abdullah? Nasaan ang utak doon, Abdullah? Hinihintay nila ang pagdating ng Mesiya. Pero, wala naman. Tapos, they were more concerned with their political condition than they were with spiritual deliverance from their sins. Consequently, when Christ made his appearance as a humble teacher from Nazareth, most of the people were unwilling to accept him as the Messiah. So, hindi kinikilala si Kristo ng mga Hudyo na Messiah. Ngayon, bakit sasabihin ng mga Hudyo sa Quran ninyo na mali ang sinasabi
napatay namin ng Misaya. Ba't nila sasabihin yon? Jando, uno ang salita ni Propeta Isa or Isua. Anong uno? Jan, uno ang salita. Anong uno? Kawawa asawa niya, bata 9 years old. Lala mo, Abdullah. O Abdullah, ano yung uno? Wala akong alam dyan sa sinasabi mong uno. Oh. Kung ayaw mong pumasok, Abdullah, masabuti pa matulog ka na ng mahimbing. Ano? Sige, Abdullah, pasukin mo. Huwag kang ngal-ngal ng Diyos. Ano, Jesus ang pangalan ng Diyos? Yes. Yes, Abdullah. Tama yun. Dahil yung verbo na nagkatawang tao, pinangalan ng Jesus. Oh, ano pa hirit mo? Tama yun. Ano hirit mo? Oh, kaya siya nagutom kasi nagkatawang tao. Kaya siya napalo kasi nagkatawang tao. Kaya siya nauhaw kasi nagkatawang tao. Kaya siya nabugbog kasi nagkatawang tao. O, gano'n lang kasimple yun. Abdullah. Ano? The keyboard warrior. Let's be honest. Abdullah, the keyboard warrior. Prophet Isa is God. No? Bago siya, yung pagbaba niya kasi, kaya siya tinawag na propeta kasi may hula si Moises na may darating na kagaya niya na propeta sa Israel. Hindi kagaya niyang may asawa. Palibasa kasi kayo, pag kayo numamit ng Biblia, ini-interpret nyo sa hindi tama. Jesus, galing yan sa pangalang Espanyol at Pilipinas. Yes, tama yun. Ang Jesus ay galing yan sa wikang Espanyol na tumutukoy naman dyan sa kinikilala nyong Isa. Paano ngayon yan? Oh. Paano ngayon yan? Abdullah. Oh. Yan ang problema sa inyo. O sige. Pansinin mo na kita. Sige, banatan mo ko, Abdullah. Oh? Opportunity mo na ito para ipakita ang galing mo, sabi ni Wilwin Kabantog. Nakakontra ka na lang palagi, Abdullah. Ano, napansin ka na. Opportunity mo na ito para ipakita ang galing mo. O sige, Abdullah, simulan mo na. O, napansin na kita. O, napansin na kita. Panahon na to para napansin kita. Sige na, labas mo na, Abdullah. Okay, tingnan natin kung Bro Jando, may isang sako daw siyang Quran. Anong pakialam ko kung may isang sako siyang Quran? Ang sa akin lang, sinungaling ka Jando, ang Diyos ninyo taga Palestine, hindi taga Pilipinas at hindi yan kasinungalingan. Yung tinatawag niyo sa Arabic name na Isa, yan ay Diyos ng Katoliko. Ang tinatawag naming Jesus, hindi yan iba sa Isa na kinikilala ninyo, hindi yan iba sa Yeshua na kinikilala ng mga Aramaiko. Iisang tao lang yan. Isang tao lang yan. At saka hindi naman kailangan Pilipino eh. Wala naman kaming turo na siya ay Pilipino. Ano Abdullah, ganyan ba pumasok sa kukote mo? Wala kaming turo na si Jesus ay Pilipino. Wala. Saan siya kumuha nun? Sabi niya, ang Diyos ninyo ay Pilipino. Abdullah, pasok ka na, wag puro. O, sige, pasok na. Alam ko na anong paraan to para pumasok to si Abdullah. I-add ko to si Abdullah sa aking Facebook. Okay, ano ba ito? Abdullah. Ano yan? Ano to ha? Lagay ko to siya Abdullah. Nawala. Ito, isa pala ka L. So, isang L pala to. Abdullah. And then, Abungan. Mayo. Okay. Ating ano yun si Abdullah. Baka meron siyang mai-share sa atin. O, sige.
Yan, nag-message request na ako sa kanya. Sige bro. Reply bro. Oh, reply bro. Reply natin si Abdullah. Sige bro, reply bro. At pag-usapan natin yan. Yung sinasabi mo na ano. Abdullah Abungan Mayo. Oh, asa na yun? Sige bro, reply ka lang bro. Abdullah, ako'y nag-message na sa'yo. Tingnan mo yung message request mo. Pag nandoon, mag-reply ka lang at tawagan ka agad kita. Ayan, tatawagan ka na, sagutin mo. Ha ha ha. Popcorn kayo dyan, panoorin natin paano gisahin yan. O sige, para first Muslim convert. O Abdullah, now pasok na. Sige, Abdullah, replyan mo lang yung ano ko, kahit na mag-send ka lang ng approve. Approve. O, para talakay natin yung ano, pinagkaiba ng Quran at Biblia. Sige na. Oh. Nasaan na siya? Hello? Nag-PPM na yan. Dito lang sa chat. Uy, keyboard warrior. Keyboard warrior lang pala si ano, si Abdullah. Sige Abdullah, ano tanong mo Abdullah? Ikaw naman yung pansinin ko dito ngayon. Sige, ikaw naman. O Abdullah? Hey, malapit na ang alas 10. Hanggang 10 PM lang ako. Sige, chat na lang. Oh. Sa akin ka mag-focus ha, sa akin ka mag-focus. Huwag ka muna mag-focus sa iba. Sige, sa akin ka mag-focus. Oy, Abdullah, kaibigan tayo ha. Sige. Ano ka lang, be free to ano. Sa akin ka lang muna mag-focus. Huwag muna sa iba. Hayaan mo yung iba muna. Sa akin ka muna mag-focus. Sige. Ano yung gusto mong itanong? Oh, sige na, ano eh. Hintayin natin. Okay, sige na. Pasok na bro. Kasi kadalasan kasi habang ako may ibang kausap at iba tinatalakay ko, ikaw naman nangangaral ka dyan sa comment section. No? Sige na, pasok na. Oh, ano, di ba ka lang pasok pa, wala keyboard warrior ka lang pala. Sige na, ano lang, yan, tanong, anong original na salita niya? Ang original na salita ni Jesus ay Aramaiko. Oh, yung kanyang pangalan naman isa nasalin sa iba't ibang wika. Oh, ano pa? Next. Next na tanong mo, Abdullah. Go. Oh, nasagot ko na. Walang follow-up question? Hintayin natin. Hintayin follow-up question ni follow-up question ni Abdullah. Oh, sige na, Abdullah na. I-welcome na natin si Abdullah. Sabi ni Richard Ruan, Lidran, nanginginig ka ngayon, Abdullah. Sabi ni Alfredo Soldevilla, Abdullah na siya. O, second question mo, bro. O, sagot ko na yung tanong mo na ano ang kanyang salita. O, yun. Sige na. Follow up. Wala na. Hanggang alas 10 lang ako, bro. Pag alas 10 ito, kailangan ko itong i-off. Ayun. Ang pangalan Jesus, Aramaic ba yan? Jesus, hindi siya Aramaic. Siya ay Spanish. Ang pangalang Jesus ay Spanish. Hindi siya pangalang Aramaic. Ngunit ang tinutukoy na Jesus sa Espanyol ay yung Yeshua ng Aramaic. Oh, yun. Sige, follow up. Ano? Ikaw naman. Ano? Sige, follow up. Tanong. Mayroon. Basahin mo. Magtanong ka, sasagot ako. Yung tinutukoy na Jesus, yun ang tinutukoy doon sa yun na si Yeshua. Sige na, tuloy na. Sige na, follow up question. Ano? Dumating na aking prinsesa.
Ano ibig sabihin nito? Kailangan ko nang magtapos. Ano, Abdullah? Oh, sige na. Tagal naman. We? Sino to? Abdullah ito? Hindi si Abdullah ito. Ayun. Ha ha ha. Doon mali kayo. Hindi original ang pangalan Jesus, peke at local yan na pangalan niya. Ah, mali na naman. Ang pangalang Jesus ay hindi peke. Bakit? Dahil yan ay translation ng kanyang pangalan. Yung translation, hindi yung kailangan magiging peke. Halimbawa, ganito. Yung yung Moises. O, sa amin ngayon, tawag siya Moses. Sa inyo naman, Musa. Para bang ano ba? Para bang Musa, no? Sa inyo, Musa. Hindi siya kailangan tinawag sa pangalang Musa. Pwede ko yung sabihin peke yang sa inyo. Oh, sasabihin mong peke yung Jesus, then peke yung isa ninyo. Oh, bakit hindi ginamit ang pangalan niya na original? Ha? Ayan. Kasi hindi nyo rin ginagamit ang original na pangalan niya. Hindi Isa ang pangalan niya. Ba't yung ginagamit ang Isa? Translation din yan. Peke din yan. Kung peke yung sa amin, hindi peke rin yung sa inyo. Kasi hindi naman siya Isa eh. Hindi siya kailanman tinawag ng kanyang nanay na Isa. Kung peke yung sa amin, based sa unawa mo, din peke rin yung sa inyo. Peke rin ang Isa ninyo. Sana, Abdullah, mag-comment ka, gamitan mo naman ang isip. Sige na, ano pa? Wala ka na matibay na argumento pa dyan? Wala na? 9:50 na? Ano, Abdullah? Wala na yata. Humina yung niya eh. Yung kanyang pagko-comment kanina, sunod to eh. Ngayon, humina. Ikaw na pinagbibigyan ko ngayon. Jesus peke dahil taga Pilipinas yan na pangalan. Mali. Ang Jesus sa pangalan sa Pilipinas, yan ay tinatawag na Jesus sa wikang Tagalog. Pero ang tinutukoy na persona ng aming Jesus nasa Jerusalem. Babasahin natin ha. Ano ang sinabi ni Jesus? Ayon sa Lucas 24:47. Ito ang sabi ni Jesus, no? Sabi niya ganito. Okay. Ito sabi niya, sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Ayan. Yung aming Jesus nagmumula sa Jerusalem. Ngayon, peke ba? Hindi. Bakit? Yung kinikilala nilang Yeshua doon, pagpunta ni Father Darwin, ito yung maganda nito, no? Dahil kasi si Father Darwin kasi pumunta doon sa Israel, nagtanong si Father Darwin mismo sa mga Israelita, here in Jerusalem, do you know Jesus? Ang sagot ng mga Israelita, yes, we know Jesus. He is the son of Mary and Joseph here in our country. Buti pa pala yung yung mga Israelita alam ang tamang sagot. Pumunta kayo. Sino taga Jerusalem dito? Sino mga taga Jerusalem dito? Magtanong kayo sa Jerusalem, kilala ba nila si Jesus? Alam nila ang kanilang sagot, kilala nila si Jesus. Kilala nila. Pati si Mahatma Gandhi, kilala niya kung sino si Jesus. Si Abdullah lang ang dulong-dulungan. Pakunwari hindi alam. Ay nako. Sabi niya, hindi Jesus yan. Tanong mo sa mga Israelita. Hinahamon kita. Kaya mo magpunta sa Israel, magtanong ka ron? Sige, magtanong ka ron. Lahat ng mga Israelita alam yan. Nagpunta doon si Father Darwin, nagpunta doon si Badpola Lima, tinanong nila, do you know Jesus? Ang sagot nila, yes, we know Him. And in our country, He is the son of Mary and Joseph. Alam ng mga Israelita. Tapos ikaw hindi mo alam? Kawawa ka naman. Saan ba kasi nag-aral eh?
Saan ka ba kasi nag-aral? Ba't hindi mo alam? Kawawa naman. Eto ngayon. Tanungin yung mga Israelita, do you know Isa? O, baka alam nila ang sagot. Try nyo lang. Kasi bisa pagkakaalam ko, alam nila ang mga sagot dyan. O, peke yan dahil walang pangalan na Jesus sa panahon ng mga propeta. Mas lalong peke yan dahil walang pangalang Isa sa panahon ng mga propeta. Yung aming Jesus, kinikilala ng mga Israelita. O, yang Isa ninyo, hindi yan kilala sa panahon ng mga propeta, yang Isa. Walang Isa sa Jerusalem. Oh, yung talaan ng pangalan doon, walang Isa doon. Kawawa ka naman. Next time ganito. Papaalala ko lang, Abdullah, hindi naman mapagkakailan na yung ginagamit ninyo is translation. Translation ng pangalan. Tignan mo, wala nang magawa, nabutata na. Pag ganyan na paulit-ulit yung mga comment, nabutata na yan. Wala nang paano yan. Wala nang panama yan. Nabutata na sa live. No? And then, ito. Sa Israel, kung magpunta kayo, alam nila ang pangalang Jesus. Pwede ko lang sana tawagan try ko lang kayo tawagan, baka gising pa itong try ko lang tawagan kung gising pa ba itong si Romel Tembrevilla. Okay, tawagan ko Try ko lang kung gising pa ba. Okay. Okay, tawagan natin si Romel Tembrevilla. Romel Tembrevilla. Wala. How about ito? Tembrevilla. Wala rin. Wala rin. Tembrevilla. Hindi ko mahanap yung niya. Nagbago ng pangalan si Romel sa sa Facebook. Get na. Ayun. Get na. So, sana available ito. Tawagin ko ito Try lang natin. Ako mag-contact ko si Romel Tembrevilla ng Israel, Jerusalem. Pag hindi siya sumagot, sabihin wala talaga. Okay, so wala talaga to. Okay. Wala. So wala, hindi siya available. Okay, hindi siya available, so wala tayong magagawa doon. Basta sa atin lang dito is tayo ay wala si Abdullah. Wala na, mas lalo kawawa kayo dahil Diyos ninyo salin lang. Ay nako, kawawa naman to. Walang utak. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit.
Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it, doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, Pabutang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida. is the Yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.